Good day mga kanegosyo, ako nga pala si Jepoy. Wait lang. Isang negosyante, isa rin akong DJ. Hindi ako vlogger, hindi ako influencer, isa po akong content creator mga kanegosyo. Bilang negosyante, meron akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang, hindi networking, hindi mga putyo-putyo, sari-sari store, barbecuehan, bilyaran, rental, hanggang ngayon nagninegosyo pa rin. Ang topic natin ngayon mga kanegosyo, negosyong bilyaran. Ito kung nagsisimula ka pala magnegosyo, tapusin mo tong video na to, sigurado marami kang matututunan. Kung nagninegosyo ka naman na, malamang isa to sa dahilan kung bakit nalulugi ang negosyo mo. Ang negosyong bilyaran is rental business mga kanegosyo. Papaupahan mo yung pwesto, babayaran ka ng customer. Kwento ko lang mga kanegosyo. After ko malugi ng sari-sari store, barbecuehan, ang sunod kong naging negosyo is bilyaran. After ko sa Quezon City mga kanegosyo, nung nalugi ako ng barbecuehan, bumalik ako sa Cavite. At sa Cavite mga kanegosyo, naitayo ko yung bilyaran ko malapit sa De La Salle Dasma, DLSU Dasma. Well, medyo may aware na ako sa Focus in One, aware na ako sa market ng mayaman. Alam ko na rin yung kailangan may scale up sa level 2 business model yung negosyo. By the way mga kanegosyo, yung bilyaran ko may permit yun. At sa batas, within 100 meter radius, basta lagpas yung pwesto mo doon sa within 100 meter radius outside the school, pwede kang magnegosyo ng bilyaran. At syempre sa loob ng bilyaran, bawal naman yung 18 below, bawal magpustahan. Kahit ang customer ko estudyante, puro college student naman yung customer ko. At malayo-layo na rin yung bilyaran ko sa school, kaya hindi na ako sakop sa batas na within 100 meter radius. Tsaka may permit din naman yung bilyaran ko. Nagkataon mga kanegosyo, nung naitayo ko yung bilyaran ko, hindi pa rin ganun ka full face-to-face yung pasok before. Siguro around 2022. Hindi pa siya ganun ka... May mga face-to-face iilan, mga laboratory classes, pero sobrang konti pa rin ng customer nun. Pero naitawid ko pa rin yung bilyaran ko within a year. Ang maganda sa negosyong bilyaran mga kanegosyo, wala kang lulutuin, sa sari-sari store kailangan mamili ka ng paninda, kailangan mo lang i-maintain yung yung bilyaran mo. May binabayaran akong renta, so kailangan kumita. Pero umabot din yung years yung pagninegosyo ko ng bilyaran. Ang maganda sa bilyaran mga kanegosyo, babantayan mo lang siya, hindi mo na kailangan magluto ng mga pagkain. Rental siya rental siya, kumbaga ang business niya is rental, rerentahan nila yung pwesto, rental business. Kaya kumikita pa rin talaga yung bilyaran. Tas hindi mo siya kailangan na tulad sa limbawa sa karinderya, kailangan maubos yung ulam, kung hindi itatapon mo na. Walang ganun eh. Kahit walang maglaro ngayong araw, wala ka namang nilutong ulam or kailangan itapon na ulam kasi walang kumain. Hindi siya tulad ng kainan eh. Ayun yung magandang advantage sa bilyaran. Nagkataon lang na hindi pa talaga full face to face nung nagtayo ako ng bilyaran.
Kaya kung nagninegosyo ka pa lang or magsisimula ka pa lang magnegosyo, sikapin mong mag-focus in one, hanapin yung community ng mayaman, i-scale up sa level 2 business model yan, apply ng franchising, distribution, manpower, licensing, software. At pang-apat, kailangan na natin gumawa ng original content. Lalo na ngayong 2025, kasama na sa labanan ngayon yan. Kung nagninegosyo ka at hindi ka gumagawa ng original content, baka mawala ka sa eksena. Mapapansin nyo mga kanegosyo, karamihan ng kumikitang business ngayon, puro gumagawa ng original content. Kung matanda ka na, nahihiya ka, utusan mo yung anak mong bunso, pamangkin, videoan ka araw-araw, i-post sa social media. Nilakasan na natin yung loob natin, kinapalan na natin yung mukha natin sa pagninegosyo, kapalan na rin natin yung mukha natin sa paggawa ng original content. At kung umabot ka sa dulo na video na to, subscribe ka naman sa akin, heart mo na rin to, comment ka lang, sabihin mo bilyaran. Kung bilang negosyante, kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.